Hi Group 1, ito na po ang card na inyong napili. Ganito ang nararamdaman ng taong nasa isip mo ngayon tungkol sa'yo. We'll be straightforward sa ating reading. Bago ko pa man buksan itong napili mong baraha, lagay lang muna natin dito sa gilid. Mag-add muna tayo ng ilang messages gamit ang tarot para sa mga Group 1. Ano ang nararamdaman ng taong ito na iyong inisip bago ka pa man pumili ng baraha? Message. Group 1, anong iwan natin para sa kanila? Anong nararamdaman ng taong ito na kanyang inisip? Okay, may pumabagsak na dito. The Two of Wands ay narito. The Seven of Wands, the King of Cups reverse. Okay. So, dito, umaangat yung pagka-miss, Group 1. Pagka-miss ng taong ito sa'yo, or in a way, parang nilulook forward niya yung pagkikita niyo. Tayo po ay general message. Pero at one point, parang andito yung ilang decisions na kailangan niyang gawin, bigyan ng pag-aksyon or tuparin if ever merong ilang pangako na somehow ay napako or hindi pa nabibigyan ng kasakatuparan. Tama ba? Oo. Nais kanyang ipaglaban. Nais niyang i-push ang relationship o yung connection na meron kayo. But at the same time, parang hindi niya alam or naninimbang siya kung kaya pa ba? Pwede pa ba? Especially if this is someone na malayo. Or nagkaroon na kayo ng gap, nagkaroon ng distansya. Or talagang nasa malayong lugar ito, nasa ibang bansa. Pero definitely nagkaroon ng gap. Umangat yung pagka-miss, at the same time, parang merong nagsiselos dito. Or halo-halong emosyon na baka hindi na pwede, or kamusta na siya. Especially rin po if you or your person, reversal tayo every time, ay nasa isang relasyon na, kumbaga, umaangat talaga. Definitely, lalo pa kung andito ang puso sa taong ito na hindi niya na alam, hindi ka na niya mapaglaban dahil ikaw ay meron ng someone na kinakasama ngayon or kinikita ngayon. Ito yung umaangat dito. Definitely, may pagka-miss. Andito yung longingness na makita ka, makasama ka, maipaglaban ka. Pero, ayun nga, may paninimbang, hindi niya alam kung paano niya ipupush pa itong pakiramdam niyang ito sa'yo. Okay, kuha tayo. Add pa tayo ng ilang messages. Para sa Group 1, anong nararamdaman ng taong ito na iniisip mo? I want to be more than friends. Okay. Para sa ilan sa inyo? Kung hindi man ito malayo talaga, kahit pa physically, magkatabi naman kayo, nagkikita kayo everyday, but at the same time, parang ang layo-layo mo, parang ang hirap mong abutin. Hindi ka niya maarok. Pero ito yung nararamdaman niya, I want to be more than friends. Maaaring nasa ano na to, kumbaga, nasa inyong circle of friends, nakakasama mo na. Meron pang pagsiselos. So many things remind me of you. Ang ganda. Kaya marahil ito, parang, ito yung nasasabi kong, namimiss ka na niya, o namimiss ka niya. Sumasagi ka pa rin sa isipan niya, madalas. Kasi marami siyang naaalala, lalo pa po kung ito ay someone na marami kayong pinagsamahan. Or meron na kayong nabuong memories together. So many things remind me of you. Okay, tingnan na natin itong set of cards na yung napili kung ano ang maaaring nararamdaman pa ng taong ito na nasa isip mo ngayon. Happiness is my priority. Okay. 3. So, maaaring nasa circle of friends na talaga ito or someone na madalas mong nakakausap para sa ilan. Okay? Why I'm getting a message, maaaring ito ay someone na kuwela, masarap kasama, may sense of humor,
Happiness is my priority. Do you think about me too? So many things remind me of you. So parang binabalikan tayo ng tanong din. Two of Wands. Parang ang tanong niya dito, do you think about me too? Iniisip mo rin ba ako? Kasi ikaw yung happiness ko. Sa'yo niya nakikita yung kasiyahan. I just wish things were different. 7 in astrology is all about relationship, partnership, marriage. I just wish things were different. Lalo pa po kung meron na talagang gap or nagkaroon na kayo ng distansya or nagkaroon ng ilang paghihiwalay para sa ilan or andito kayo sa isang relasyon, siya rin, pwede rin naman ganun. But I just wish things were different. Yan yung maaring right now po ito yung current energy. Pwede itong mabago definitely, pero right now maaring ito yung kanyang nararamdaman. May ilang wishful thinking. Ayan. I just wish things were different and you matter. Ang ganda. Mahalaga ka. Kahit pa sa mga panahon na pakiramdam mo ay hindi. May pagkakataon na ganyan, di ba? Or maybe isang message yan na yan lang din yung lagi mo nga alalahanin. Dahil pinahalagahan ka niya. Mahalaga ka. You matter. Para sa inyo, Group 1. Hello, Group number 2. Ito na po, ang card na inyong napili. Ganito ang nararamdaman ng taong nasa isip mo ngayon tungkol sa'yo. Okay, bago natin spread itong set of cards na yung napili, lagay muna natin siya sa gilid. Kuha muna tayo ng ilang exact messages gamit ang tarot. Bago ang lahat, we'll be straightforward sa ating reading ngayon para sa mga Group 2. Anong maaring nararamdaman ng taong ito na iyong inisip bago ka pa man pumili ng baraha? Para sa mga Group 2, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay, kumpul na silang pumagsak. Tingnan natin. The Ace of Wands. This one is in reverse. Judgment card. The Devil. Hindi kailangan katakutan. Meron lamang po yung kalakip na mensahe. And the Knight of Cups. Okay. So, Group 2. Anong gusto niyo unahin natin? Yung medyo, I will be honest, merong ilang imbalances. Yung pakiramdam na hindi masyadong okay, na minsan may pagkasobra or pagkakulang, yan lang yun. The Devil ay narito. Ito yung maaring ilang distractions na actually sobrang mag-a-apply with Ace of Wands. This one's in reverse. Merong ilang hindi masyadong pagkaklaro. Nagkakaroon ng ilang glitches sa isipan, sa pakiramdam, na hindi masyadong, sabi ko nga, okay. Ito yung ilang demonyo. Ayan. Maaring itong taong ito ngayon ay sa true lang, may pagkasobra. Pero along with your other cards, the Judgment, the Knight of Cups, okay. Sa true lang, parang andito yung pag-ibig na malalim. Na minsan, nagiging possessive. Kumbaga, mapang-angkin. Na ayaw kanya mapunta sa iba. Yung ganun level. Para sa ilan sa inyo, guys, this is a general message. Masyadong nagiging malawak, malalim ang isipan ng taong ito tungkol sa iyo. Nagiging malalim yung kanyang pakiramdam na sabi ko nga, maaaring nasusobrahan. Kumbaga, yung imagination niya na sana ganito kayo, ganyan. Yes, sweet okay? Romantic. Maginoo, pero medyo bastos yung ganong level. As I said, yung imagination, yung maaring imagination niya towards you ay sana hindi ito something maging illusion. Okay? Kasi maaring hindi niya ito somehow nagkakaroon ng kabagalan eh. Yung pagtatagpo nyo, pagkikita nyo, or yung connection nyo, at dito parang napupunan na lang ng imagination. Na sana naman eh, hindi napupunta sa pag-iilusyon. Okay? Para sa ilan ngayon,
ang taong ito ay dumadaan sa ilang reflection or isang message ito na kailangan niyang pagdaanan muna, magkaroon ng balance sa kanyang sariling pakiramdam, isipan, the judgment, kailangan maging klaro siya kung ano yung gusto niya. Ano talaga yung pakiramdam niya sa'yo? Yung pagiging maginoo ba or pagiging bastos? Parang ganun eh. Kumbaga 50-50, I will be honest. Yung intention. Yes, gusto niyang, ayan, may pabulaklak pa siya. Ati. Gusto niyang maging genuine naman. But at the same time, parang may pagkakataon na, andito yung ilang bawal eh. Okay? Or hindi pwede. Hindi na pwede para sa ilan sa inyo, marahil. May ilang plano, yes, na pag-aksyon, but at the same time, ito, parang sa isipan niya na lang. Kita niyo siya? That's what is in reverse kasi, ang dami. Ang dami tumatakbo sa kanyang isipan. Halo-halo, mekos-mekos na. So, ito, walang pagkaklaro. Maybe the judgment card umangat dito para magkaroon kayo talaga ng paglilinaw or siya ito sa pakiramdam niya. Kailangan niya munang dumaan sa pagnilay-nilay. Kung ano talagang gusto niyang iparating sa'yo, sabihin sa'yo, or gawin sa'yo, anong kanyang tunay na intensyon, pag-ibig ba ito, or isang pantasya. Okay? Ayan ang umaangat dito. Okay, sige. Add tayo dito ng ilang messages. Group 2. Medyo malalim. Okay. Anong nararamdaman ang tao nasa isip mo ngayon? Para sa mga group 2, ayan. I wish I had treated you better. Kasi nga po, mayroong pagkasobra dito. Para sa ilan sa inyo. Dahil ito yung ilang regrets or pakiramdam niya ngayon. For some of you, the devil ay narito. Maring hindi naging maganda yung inyong, at one point, hindi naging okay. Wala namang perfect na relasyon, connection, di ba? I wish I had treated you better. It was my fault, but I blame you. Okay, medyo talagang kumokonekta. I hope that you can forgive me one day. OMG, talaga kung medyo kinikilabutan ng munsya, tumataas ang ating mga ano dito. Pero, I wish I had treated you better. It was my fault, but I blame you. Sabi ko kanina umangat yung pagka-possessive, pagka-sobra. I hope that you can forgive me one day. Okay, tingnan natin itong set of cards na yung napili. Group 2. I lie awake thinking about our future. Ito na yun. Actually, meron ditong nais niyang with the judgment card. Maring gusto nito ng something bago. Or dumaan kayo sa renewal. Or pag-aayos. Pagkaklaro. May ilang plano, sabi ko na nga. I lie awake thinking about our future, but at the same time, nagkakaroon ng ilang glitch. Kahit siya ay hindi niya maipaliwanag, hindi siya masyadong makapag-isip ng sapat or wasto ng may pagkaklaro dahil na rin sa pagkasobra dito. Pero ito, may ilang pag-iisip tungkol sa inyong future. Okay, One of Swords. Guys, ito talaga yung ilang pag-aksyon or gusto niyang iparating, sabihin sa'yo, bagong simulain. Ikaw ang nauuna sa kanyang isipan. Pero, marahil, ayan, puro pag-iisip, okay? Naisip ka niya. Group 2, I want you to choose. I want you to choose. I want you to choose, and I still don't have all the answers. I want you to choose 2. So, this is about the session din, talaga. Choose, merong options. Okay. Lalo pa kung, ano ba to? Parang nakakaramdam ako dito ng third wheel, third party situation for some of you. Kung nandito sa isang relasyon na, or siya ito, reversal tayo every time. I want you to choose. Para merong pagpili, At sa parte niya, still, I don't have all the answers. Hindi niya pa rin alam. Sabi ko, walang pagkaklaro. Walang tamang judgment right now.
Kaya nga marahil isang message na sana dumaan siya ngayon or pareho kayo sa tamang pagnilay-nilay. Iproseso ang sitwasyon, ang relasyong ito, ang koneksyong ito, if ever mag-apply yung ilang messages na ating nakita. I see new beginnings, okay? But at the same time, maaaring hindi lang ito ganun kaagad-agad. May ilang proseso kayong kailangan pagdaanan pa. Lalo pa kung walang pagkaklaro sa kung anong tunay na intensyon or pakiramdam ng taong ito. Para sa inyo, Group 2. Hello, Group 3. Ito na po ang card na inyong napili and let's start. Ganito ang nararamdaman ng taong nasa isip mo ngayon tungkol sa'yo. Bago natin buksan itong set of cards na yung napili, lagay muna natin ito sa gilid. Okay. Kuha lang tayo ng ilang messages gamit ang tarot. We'll be straightforward sa ating reading today. Anong maiwan natin para sa mga taong ito na pumili ng Group 3? Anong nararamdaman niya sa'yo ngayon? Itong taong nasa isip mo tungkol sa'yo. Message? Group 3. Okay, agad-agad. So, kumpul na sila. The Ace of Swords ay narito. Eight of Swords reverse. The Queen of Pentacles reverse, the Four of Swords reverse, and the Devil. Okay, hindi kailangan katakutan. Meron lang po yung kalakip na mensahe. So, actually, bumagsak na siya kanina rin sa ibang group. Ayusin natin. Okay. So, definitely, andito yung pagkasobra sa pakiramdam. Na medyo meron tayong nakikitang pagkapagod din. Pagkasobra sa pag-iisip tungkol sa iyo, the Ace of Swords ay narito. The Eight of Swords reverse. Parang paulit-ulit, pabalik-balik yung sitwasyon sa kanyang pakiramdam. Kahit sa simpleng pakiramdam tungkol sa iyo. Bumabalik at bumabalik siya sa iyo. Gaano man ang iwas niya, okay? Pero, nasa iyo pa rin eh. Parang hindi siya, yes, maaring itong taong ito ay may pagka-independent naman. Pero alam niyang hindi niya kaya pa. Right now, maaring ito po yung current energy. Okay, definitely pwede itong mabago. Pero right now, maaring ang iniisip ng taong ito ay hindi niya kaya na tumayo ngayon sa kanyang sariling mga paa. Parang longing siya. Kailangan ka niya. May pagkasobra at may pagkapagod tayong nakikita. Hinahanap-hanap, napakanta si Moonchild. Parang hinahanap-hanap ka niya. Lalo pa po kung hindi na talaga kayo napagkikita. Okay? Pero gusto nitong maging positibo lang sa buhay. Gaano man minsan itong pakiramdam niya ay nalulunod na siya. Doon sa pagka-miss or pagkagusto sa'yo, yes, I will be straightforward. Kahit pa pagod na siya. Okay, pagod siya in terms na mag-isa or itong pakiramdam niya na hindi niya malabanan dahil may pagkasobra. Hindi niya maiwasan dahil ito, kita mo, nakapiring siya. Nakapiring. Gusto niyang hayaan na lang na ganyan ang inyong sitwasyon na magkalayo or hindi nagkikita. Pero ano man ang takip niya sa kanyang mga mata, bumabalik at bumabalik siya sa'yo. Yung presensya mo, yung ikaw. Okay? Marami pa itong gustong matuklasan sa'yo. Marami siyang gustong sabihin sa'yo. Ups and downs ng buhay yung mga ganap ngayon. Pero maaaring hindi niya ma-vocal lang buo. Okay? Or kung kayo man ay itong taong inisip mo ay karelasyon mo ngayon, marami siyang gustong i-share. Okay? So, be open lang din. Communicate with your partner. Maaaring kailangan ka niya ngayon ng higit. Physically, ayan, emotionally, mentally, sabi ko nga, may pagkasobra pa tayong nakikita, pagkapagod. At wala siyang higit na gustong sandalan ngayon kundi ikaw. Kailangan kanya, maaaring meron itong ilang emotional na pinagdadaanan din or personal problems when it comes to relationship, family, financially speaking, maaaring merong ilang dalahin, especially po kung itong someone na ito ay isa ng breadwinner or provider, yung pagiging leader and independent, narito naman. Pero yes, maring sa kanyang aura, malakas siya,
Pero deep inside ng taong ito ay nangihina rin naman. Umaangat pa rin din. Nariyan din yung ilang kahinaan at nasa iyo yun. I mean, parang ikaw yung kanyang kahinaan, but at the same time ay kalakasan. Okay? Yun yung nakikita natin. Sige, kuha tayo ng ilang messages dito. Add tayo for group 3. Anong may iwan natin para sa kanila? Ayan, may sumasama sa akin kamay. Sometimes, I stay awake thinking about you. Ayun nga, marami itong ideya, plano, pag-aksyon. Nagiging positibo naman siya sa part na yan. Sabi ko, ayun nga, pagkasobra, sa pakiramdam. Maaaring hindi ito na pagtutulog at times. Sometimes, I stay awake thinking about you. Okay, at pa tayo dyan, group 3. Anong pakiramdam o nararamdaman ng taong itong nasa isip mo ngayon tungkol sa'yo? You speak to me through music. Ang ganda. So, habang ikaw ay kanyang pinaginilay-nilaya, naiisip, sumasagi sa kanyang isipan yung ikaw, ayan, through music. Maaaring habang nakikinig siya ng musika, ng paborito niyang kanta o yung naging kanta nyo, why not? Para sa ilan sa inyo, this is a general message. Sige, tingnan natin itong set of cards na yung napili. Group 3. Oh my. Okay, kahit ako nagugulat, hindi ko pa ito nakikita. Okay. Hindi ko nababanggitin kasi medyo sensitive ang page natin at ang channel. Pero ito, basahin nyo na lang. Sixth house in astrology. This is about physically, emotionally, yung na-mention ko about your health. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero maaring ito rin yung pang-araw-araw na pakiramdam. Okay? Ayan. Hinahanap-hanap ka niya with the devil. Ito yung attachments. Nangisan may pagkasobra. Pagiging affectionate. Yung inyong physical affection. Okay. For some of you yun. Okay? I feel the same way. I feel the same way. Okay. I am obsessed with your body. Kita nyo naman. 1 plus 5. Ayan. Nagkaroon tayo ng mathematics dito. 1 plus 5, 6. Sixth house in astrology, again, is all about health. Physically, mentally, emotionally, hinahanap-hanap ka nitong taong to. Yung ikaw. Sa araw-araw, actually. Okay. And, you make my heart full. 10-10 ang ating percentage dito. Percentage, you make my heart full. Alam naman niya na ikaw ang higit na makapagkompleto sa kanya ngayon. Ito yung kanyang maaring nararamdaman sa'yo. Para sa inyo, pumili ng group 3. Hi, Group 4. Ito na po ang card na inyong napili. Ganito ang nararamdaman ng taong nasa isip mo ngayon tungkol sa'yo. We'll be straightforward sa ating reading today. At itong set of cards na iyong napili ay ilagay muna po natin dito sa gilid. Okay? Gamitan muna natin ito ng tarot. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Group 4. Anong maaring nararamdaman ng taong nasa isip mo ngayon? Anong may iwan natin para sa kanila? Group 4, message. Group 4. Okay. So, the Emperor, this one is in reverse. The 5 of Cups, reverse, the Strength card. Sige, add natin itong isa pa dito. And the Devil. Okay, so kanina pa umaangat si the Devil. Hindi kailangan laliman ang barahan na yan. Meron lang po yan kalakip na mensahe. So, may pagka-intense yung talagang reading natin ngayon. May pagkamalalim, may hugot, kumbaga. May pagkasobra. The Strength card, katabing-katabi, ayan, katabing-katabi pa niya. So, talagang hugot na hugot. Ayan, may hugot itong taong ito sa kanyang nararamdaman sa'yo, Group 4. Guys, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Para sa ilan sa inyo na nagkaroon ng tension
sa taong ito. Kahit sa simpleng tensyon or even conflict, hindi kayo naging maayos, yung attachment nyo. Maaring ito yung hinahangad ng taong ito sa'yo ngayon or sa kung anong meron kayo ngayon. Maaring ito po yung current energy, itong messages na nakukuha natin. Definitely pwede itong mabago. Nothing is yet set in stone. Maaring ready na siya or ikaw ito, reversal tayo every time. Ready na siya to move on. Ready na siya na magpatawad. Ready na siya na paangatin ulit yung inyong connection. Ready na siya na harapin kung ano kayo. Lalo pa para sa ilan kung hindi kayo nagkaroon ng magandang closure. Ito, parang gusto niyang merong mabuong paglilinaw. Kumbaga, sa inyong pagsasama or naging commitments at one point. The Strength card, the Devil. Kasi mas nangingibabaw sa kanya ngayon yung pakiramdam niya na maharap ka or maipaglaban ka para sa ilan sa inyo. Kung ito man ay kahit sa simpleng pakiramdam, then definitely nag-uumapaw po yung kanyang damdamin towards you. Ito lang tayo. The Emperor, the Five of Cups, both are in reverse. Maaring meron lang ditong syempre wala namang perfect na pakiramdam or kung anong gustong gawin. Walang disiplina or hindi mabigyan ng balance ang bagay-bagay. The Devil, may pagkasobra or pagkakulang lang ito eh. Pagkasobra sa control, parang binibigyan niya lang ng control yung nararamdaman niya. Yes, malakas, malalim, may hugot, pero inaalalayan niya yung sarili niya na hindi niya na lang may parating. Maaari kasing yung closure, yung forgiveness, yung gusto niyang iparating, sinasarili na lang niya. Gaano man yan kalakas. Pero syempre yan ay hindi madali. Okay? Pero hanggat kaya, for some of you, hindi niya na lang ino-open. Dahil maaring nahihiya or talagang for some of you, wala kayong connection. Why I feel na ganon? Kung hindi man ito someone na nagkaroon talaga kayo ng malalim na commitments, pero yung pakiramdam, parang nag-uumapaw yung pakiramdam dito. Hindi man ito sobrang, parang for some of you, okay, hindi kayo nakapag-usap ng malinaw, pero iba parang on fire yung feeling. Andito yung strength. Parang hindi kanya makalimutan. Or iba yung dating mo sa kanya. Iba yung naging dating mo sa kanya. Parang tumatak ka sa kanya. At ito yung somehow, okay, nagpapahirap sa kanyang sitwasyon or pakiramdam. Kasi hindi niya na ito, kumbaga, hindi niya mailabas. Ano yung mailalabas mo dyan? Kasi nadami nangyari ito. Parang hindi tama. Okay? Kaya hindi na lang binibigyan ng pag-aksyon or ng tamang control, ng disiplina, gaano man kalakas yung pakiramdam dahil hindi tama. May pagkasobra or hindi swak ngayon. Okay? Ito yung umaangat para sa inyo, Group 4. Okay. Pero gusto nito ng kaliwanagan, syempre pa. Na maibalanse ang mga bagay-bagay. Pero alam niyang hindi pa sapat. O hindi na pwede. I will be straightforward. Parang meron na kasing gustong mag-move on or mag-move forward sa sitwasyong to. Sa ngayon. Okay, sige, tayo dito. Medyo nagiging komplikado ang ilang bagay-bagay. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Group 4, ano maiwan natin para sa kanila? Okay, agad-agad biglang sumalubong sa akin ang basahin nyo guys.
I love you. I love you. I love you. I wish I had treated you better. Okay, kasi nga may naging sobra dito, may masyadong naging excessive yung control, the emperor. Hindi naging maganda yung pagtatapos para sa ilan sa inyo. Maaaring ito yung mag-apply sa'yo, sa kanya. Nagkaroon ng disappointments, ng regrets, yung panghihinayang, kumbaga. Eto, I love you. I wish. Merong ilang wishful thinking. Dito siya i-struggle marahil ngayon. Parang puro doon na lang sa imagination or even for some of you, nagiging ilusyon. Itong pakiramdam nito, I wish I had treated you better. And I am afraid to contact you. I am afraid to contact you, guys. Hindi niya mabigyan ng pag-aksyon to. Marahil sa ilang kadahilanan, sa ilang pinagdadaanan nyo na ngayon, sa kanya-kanyang buhay, or maaaring merong fear of rejection, baka hindi mo siya kausapin, or hindi mo na siya pansinin, pwedeng ganon. Pero I love you. Sabi ko nga, ayan, no, nasasobrahan pa nga. Andito yung strength, yung lakas, yung power nung pakiramdam niya sa'yo ngayon. I love you. Sagutin niyo naman si Moonshot. I love you too, Char. Ayan, sige. Tingnan natin itong set of cards na inyong napili. This love scares me. Bilang dito ang demonyo. Ayan, the devil. Ito yung ilang glitch, ilang distractions. Hindi tama, sabi ko na nga. May fear. For some, walang balance. The 11, 1-1. Actually, 11th house in astrology is about wishes, your hopes, your wishes, your dreams, your imagination. This love scares me. Yes, mahal kita, pero parang hindi ito. Tayo reversal every time. Maring at somehow, okay, nararamdaman mo din to. Hindi yung love, but at the same time, yung wishes na lang, parang nananatili doon sa kahilingan na lang sa ngayon. Okay? This love scares me. Sige. Do you even care? Binabalikan tayo ng tanong. Do you even care? Group 4. Ano yung ilang katanungan niya. Do you even care? I just dream and wish for everything, guys. Kanina pa yung wishes. Hopes and wishes. 7 is all about partnership, relationship. I just dream and wish for everything. Dito na lang siya. Maaring nananatili ito sa ngayon doon sa, sabi ko nga, pag-imagine, sa wishful thinking, na ayaw natin na minsan baka napupunta ito sa pag-iilusyon, doon siya nasasobrahan at one point, na hindi niya mabigyan ng, alam mo yun, control. Wala naman tayong control sa kung anong pwedeng maramdaman natin, di ba? At dito, marahil may pagkasobra tayong nakikita. I need more balance, guys. 1 and 1. Meron na naman tayong mathematics. 1 plus 1, 2. 11th house. The 2. I need more balance. Definitely, kailangan dito ng sapat na balanse. Emotionally, or even physically. The devil kasi narito the strength card. Andito naman yung lakas eh. At the same time, yung kahinaan. Sumaring, yun yung pinaka-word. Ikaw ang kanyang kalakasan at kahinaan. Ito yung umangat sa inyo. Puro para bang kahilingan, wishes, pagde-daydreaming, yung ilang pangarap, yung ilang pakiramdam, maaring sa puso niya sa ngayon ay hanggang doon na lamang. Okay, ito yung may iwan ko para sa inyo. Group 4.